Magandang umaga po sa ating lahat, mga taga Santo Niño. Ikatlong linggo na naman ng buwan ng Setyembre, ang buwan ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Palakpakan muna natin ang Diyos. Sino po dito ang gustong maging mayaman? Taas po ang kamay. Wala na, no? Pamunti na. Magandang tanong, sino po dito gusto maging engineer? Wala na rin, di ba? Siyempre wala na nga amin yan. Nakakahiya na kasi. Pero wala pong masama sa pagyaman kung ito naman ay sanhi ng iyong pagtsatsaga. Ang masama sa pagyaman, hindi mo na nga pera, pinagmamayabang mo pa. Ouch! Sakto ang ating ebanghelyo sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawa. Ang isa'y kapopotan at ang isa na may pagsisilbihan. Ang isa'y mamahalin at ang isa naman ay iiwanan. Tunay nga hindi pwedeng pagsabayin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at kayamanan. Pero nakita natin kung paanong pwedeng maging Diyos ang kayamanan. Paanong pwedeng maging paglingkuran ang pera at dahil sa pera. Nakita natin sa mga bali-balita, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pera nasa lamesang mahaba, punong-puno, bugkos-bugkos, libo-libong pera. Pero parang hindi pa sapat, pero parang hindi pa kontento, kulang na kulang pa. Ganyan ang naglilingkod sa pera. Walang kakontentuhan, walang kasiyahan, gagawin kang alipin ng pera. Hindi ka mahal ng pera, gagawin kang alipin. Kahit meron ka, kulang na kulang pa. Kahit busog ka na gutom ka pa. Kahit punong-puno na ang bulsa mo, sige pa rin ang dampot at suksok sa bulsa. Kasi ang Panginoon ay ang kayamanan. Sa mga estudyante, bakit ba tayo nag-aaral? Para yumaman? Kung yan ang dahilan, dahil gusto mong yumaman, ang iyong paglilingkuran ay ang kayamanan. Kaya beware, students, of your objectives. Why do you study? I am enrolled in De La Salle, University as Masteral in Business Administration, MBA. Total libre naman, scholar, for the second time around. Ang sabi ng teacher ko, bakit may paring nag-enroll ng business administration? Ang sabi ko naman sa teacher ko, we also do business in the church, but good business. Business in telling God to people. We should know our market. We should know our people so that we can relate to people and we can market Jesus to our parishioners. And after all, we also do collections. May mga koleksyon, may bawat sentimo at bawat pera na dapat na-audit. At dapat tama ang audit at dapat maayos nalilikom ang pera. Kasi hindi yan pera ng simbahan. Pera yan ng tao para magpaganda at mapaglingkuran ang mga nangangailangan sa simbahan. Oh, good answer, Father J. Yes, after all, I am not Father J for nothing. Oh! Anyway,
Naalala ko nung bata ako, grade 3, napagbintangan ako ng teacher ko. Kumuha daw ako at kumupit ng 20 pesos. Kaya pag uwi ko sa bahay, iyak na iyak ako. At napansin yon ng aking mga magulang at kamag-anak, lola, lolo, tita at tito. Bata pa ako noon eh. Ang sabi, ba't ko umiiyak? Kasi napagbintangan pong kinuha ko daw yung 20 pesos. Kaya, ang sabi sa akin, totoo ba yon? Totoo bang kinuha mo ang pera? Sabi ko, hindi po. Bakit ikaw napagbintangan? Kasi pinagbantayan po ako na bantayan ko doon yung mga chocolate ng teacher ko. Kasi may pupuntahan daw siya. Nagbebenta ang teacher ko ng chocolate. Kaya dali-dali, itong mga kamag-anak ko, kasama ang lola ko, nagpunta sa eskwelahan. Hinanap ang teacher, ibinigay ang 100 at sinabing, sa uulitin, huwag mong pagbibintangan ang aking apo. Ayaw naming masira ang pangalan ng apo ko nang dahil sa pera. At dun nakintal sa aking isip ang kahalagahan at karangalan ng pangalan at huwag sisirain sa pera. Siguro kaya kayo nagkaroon ng magandang simbahan, no? Kasi iningatan at inalagaan ang pera ninyo. Sapagkat yan ang turo sa akin, huwag sisirain ang pangalan ng dahil sa pera. Tunay nga, marami sa atin nangungupit ng hindi malaki. Wala naman tayong milyon-milyon. Ang iba kumukupit 20-20. Yung mga naglalaro ng Roblox, pambili sa market, sa roadblocks. O kaya naman may bibilhin, nangungupit. Ang sabi, Father, maliit lang naman Ang sabi ng Panginoon, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Tama si Jesus. Saan ba nagsisimula ang limpak-limpak na pagnanakaw? Hindi ba sa malimit na maliliit? Kaya mga bata, huwag niyo nga hayaang sirain kayo ng maliliit na pangungupit. Hindi lang naman sa mga bata, kahit din naman sa mga mag-asawa, nangungupit din, kumukuha ng pera sa wallet. Father, asawa ko naman Yun na nga asawa mo, ba't hindi ka magsabi? Bakit ka pa kukuha? Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay hindi mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Paano mapagkakatiwalaan ng puso kung ikaw naman kumukupit ng 20? Asawa mo na yan, kukupitan mo pa. Magsabi ka ng pangangailangan mo, baka bigyan ka pa niyan ng house and lot. Ewan ko ba, ang sabi rin ng Panginoon, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Tunay nga naman, maraming pwede tayong gawin sa pandaraya dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang kayamanan. Mga kapatid ko kay Kristo, pagdasal natin ang buong Pilipinas. Pagdasal natin ang ating gobyerno. Ipagdasal natin ang mga namamahala sa gobyerno. Sana'y sabay-sabay silang kunin ni Lord. Ay, hindi. Hindi naman. Na sana ang kanilang paglilingkod ay para sa tao, hindi para sa interes ng iilan. Nakakalungkot kung kailan nagkaroon ng posisyon, saka gumanda ang sasakyan.
Kung kailan nagkaroon ng posisyon, saka dumami ang bodyguard. Ganyan ba ang paglilingkod? Ganyan ba ang paglilingkod na ang inuuna ay ang sarili? Nakakalungkot sapagkat marami tayong nakikitang ganyan at minsan hinahayaan na lang din natin, Father, ba't ka nagsasalita niya sa loob ng simbahan? Ba't hindi ka ba binabaha? Ang baha ba ay para lamang sa mga mahihirap? Hindi ba ang baha na dinadanas natin araw-araw, lalo tigit kapag umuulan at nagkaka-traffic sa daan, hindi ba nararanasan mo rin? Hindi ba sabay-sabay din lumulubog ang kalsada at ang lansangan? Hindi ba sabay-sabay din tayong nahihirapan? Kahit tayo'y mga anak ng Diyos, tayo rin naman ay nahihirapan. Kaya ang simbahan ngayon ay tumitindig laban sa katiwalian, laban sa korupsyon. At sana naman matapos na at matigil na ang lahat ng ito ng pagdurusa natin. Sana man lang magising na rin tayo. Sana man lang, sana bumoto tayo ng tama at maayos. Sana man lang, sana para sabay-sabay din tayong aangat. Yung bilyon-bilyong perang nawala, na kinamkam ng iilan, sana ginagamot ng iyong magulang na libre sa hospital. Kaso minsan ang mga magulang hindi malang makapunta sa hospital kasi walang pera. Natatakot, hindi sa doktor, natatakot sa gamot na bibilhin. Yung mga estudyante na walang magandang classroom, sana parang sa De La Salle o Ateneo, air condition. Pero hindi, nagsisiksikan. Ang iba, wala man lang magandang classroom. Sana yung pera na dapat sa mga tao, pang-edukasyon, sa mga kabataan, pang-edukasyon, napupunta sa iilan lang na nangungurakot ng bilyon-bilyon. Hindi pa ba tayo magsasalita ng ganon? Na sana ang mga daan na pinondohan ng malalaki, hindi lubak-lubak. At sana yung mga tulay na dapat maaayos, hindi bumabagsak. Kitang-kitang korupsyon sa ating mga mata. Sana'y huwag tayong mangimit balikat at tumahimik. Ito ang panahon para manindigan laban sa katiwalian. Tunay nga ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng pagsabayin ang paglilingkod sa kayamanan at paglilingkod sa Panginoon. Kamumuhian ng isa at magiging tapat sa isa. Tayo, saan tayo titindig? Sa Diyos o sa kayamanan? Sa masama o sa mabuti? At magsimula sana ito sa bawat pakikitungo natin sa bawat isa. May isang paring lumapit sa akin, Father, concert ka ng concert. Katatapos kong lang mag-concert dyan sa Grand Central SM. Kasi may tinulungan kaming simbahan. Wala ka ba diyang komisyon, Father? Nagulat ako sa tanong na iyon. Komisyon? Percentage? Hati? Wala. Ako pa nga bumibili ng damit ko. Nag-e-enjoy lang ako. Pero nakakalungkot, yung tanong na yun, may laman na tanong. At nakakalungkot, sa kapwa-pari ko rin nanggaling ang tanong. Kaya, Amen. Mga kapatid ko, maging tapat tayo sa ating ginagawa. Huwag nating hayaang masira ang ating pangalan sa pera. Sapagkat ang pera, hindi ka mamahalin. Ang pera, hindi ka gagawing sapat.
gagawin tayong alipin ng pera. Bumangon ka bukas, magtrabaho ka, mag-aral ka, hindi para sa kayamanan, para sa pagmamahal mo sa pamilya mo, pagmamahal mo sa Diyos. At ang asenso, pagpupunyagi, darating din naman yan sa taong may pagmamahal sa Panginoon. Amen. God bless po sa ating lahat. Sabay-sabay tayong magdasal para sa ating bayan at para sa mga nanunungkulan sa gobyerno na itigil na ang matinding katiwaliang nagaganap, ang bulok na sistema nawa sana'y baguhin. Pahayag na po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula